matumis. Sige, Chodora, hindi pa. Alabas na ang ulo ng bata. Anong gusto niyong ipangalan sa bata? Jose, tatawagin natin siyang Jose sa ngalan ni San Jose. Lumipas ang panahon, nagpatuloy ang paglaki ni Jose. Lumaking sakitin si Jose sa panahon ng kanyang kamusmusan. Dahil dito, ipinagpatayo siya ng kanyang ama ng maliit na kubo bilang Jose, kanyang dapit palakpak. hapon na. Halika tuturuan kitang magbasa ng El Amigos de los Niños. Halika't sisindihan ko ang lampara. O Jose, pumantig ka pagkatapos ko. El Amigos de los Niños. El Amigos de... Ano nga po ulit yung ina? O sige, ulitin natin. El Amigos de... Jose, Oh, pantigin mong muli. Hindi yung kung ano-anong pinagtutuunan mo ng pansin. Hala, sige, pantig. di ko po talaga matandaan, ina. Hay nako, Jose. Gusto mo ba ikwento ko sa'yo ang kwento ng gamo-gamo? Talaga po, ina, may kwento ang gamo-gamo? Oo, Jose. Ikaw kwento ko sa'yo. May isang bata, gamo-gamo ang mahilig maglaro sa paligid ng isang lampara. Kung kaya, pinagbawalan siya ng kanyang ina na lumapit dito, sapagkat ito ay mapanganib. Ngunit patuloy pa sa paglalaro ang batang gabo-gabo sa lampara hanggang sa hindi sinasadyang madigit at masawi ito. Kaya wag mong tutularan ang batang gamo-gamo upang hindi ka mapahamak. Nagpasya na ang pamilya ni Jose upang ipatala na siya sa paaralan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz sa bahay nito sa Binyan noong Hunyo 1869. Ikaw, napansin ko, pinagtatawanan mo kami kanina habang kausap namin si Maestro. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Wala, natatawa lamang ako. Hindi ko gusto ang iyong aralita. Labis ako nayayabang sa iyo. Ako? Mayabang? Di ba't parang ikaw tumayabang? Nasa liit mong yan ay tila baga isa kang higante sa iyong pananalita. Bakit hindi ka na lamang bumunso at sasamahan ng iyong nanay at tatay mong nuno sa punso? Hindi nuno ang tatanglanan ko eh. Haha, anak ng nuno. Sinabi na hindi na nuno ang magulang ko eh. Nagtamo si Rizal na markang sobresaliente sa lahat ng asignatura. Ikatlong taon na noon sa Ateneo ni Rizal nang maging panauhin sa Kalamba ang Gobernador General. May bilang ng pagsasayaw sa palutuntunan para aliwin ng mga panauhin. Ang isa sa mga sumasayaw ay si Soledad. ¿Quién es esa bella dama? Niyang atraktibo dulce rostra. Su nombre es Soledad, sister of Jose. Traidmelo. Great dance, young lady. What's the reward you want? Salamat sa pagpuri, Gobernador. Isa lamang ang gusto kong kahilingan mula sa inyo. At ito ang mapalaya ang aking ina. Kalayaan ng isang taong nagkasala. Kapalit ng iyong pagsasayaw at pag-aaliw sa aming mga panauhin. Matalinong bata. Nag-iisip ng paraan para sa kalayaan ng kanyang ina. Ngunit, Gobernador, nangako ko sa akin na pagbibigyan mo ako sa aking kahilingan. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Kahangahangang dilag. Ngunit hindi ko may papangako sa iyo na may sasakatuparan ko ang iyong hiling. Sadyang mahirap ang iyong hinihiling. Masasabing higit na mas tagumpay ang huling taon ni Rizal sa Ateneo. Siya ay nagtamo ng pinakamataas na karangalan sa pagtatapos niya ng Bachelor in Arts. Sa pagkatapos niya ng ika-4 na taon sa Ateneo, ay nagtamo siya ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura. At tumanggap pa siya ng 5 medalyang ginto ng karangalan. Hindi lamang nagtapos dito ang pagsusumikap ni Jose sa kanyang pag-aaral. Sa tulong ni Pasiano at ng kanyang ama ay pagpapatuloy ni Jose ang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit, Hindi, Francisco, hindi pa siya. Hindi ko papayagang ipagpatuloy pa ni Jose ang kanyang pag-aaral sa mas mataas na antas. Ngunit ina, para din naman po ito kay Jose. Hindi lang po siya matutulungan ito, pati na rin ang ating bayan. Tama si Pasiano, hindi
Hindi ito para sa atin lamang. Para rin ito sa ating mga kalahi na nangangailangan. Ngunit Francisco, hindi ka ba nangangamba sa kalagayan ng iyong anak? Nanang, ano po ba ang dapat ninyo ipangamba? Nakalimutan niyo na ba, Pasyano ha, Francisco, na maaaring mapahamak ang ating anak at iyong kapatid? Nakalimutan niyo na ba na itinuturing na kaaway ng mga nasa pwesto yaong masyadong madaming alam? Masyado nang matanda si Jose para sa mga ganyang alalahanin. Paintulutan mo na kami lalo na pagpatuloy ni Jose ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Hindi ko mapigilang hindi mangamba. At nagpatala nga si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas noong Abril 1877 sa kursong filosofiya bilang pagsunod sa gusto ng kanyang ama. Ngunit nang makalipat ang taong aralan, ay kasabay din ang paglipat ni Jose ng kursong kukuhanin sa universidad sa kursong medisina. Habang nasa pinakamataas na antas sa pag-aaral si Rizal, ay dito din niya naramdaman ang unang pagtibok ng kanyang puso sa katauhan ni Segunda Katigbak sa edad na 16. Sa Rizal, kinagagalak kong makita ang isa sa pinakamahusay na manlililok at manggugoy sa Ateneo Municipal at papahanggang ngayon sa Universidad ng Santo Tomas ay kilala ang likhang sining, mapanulat at iba pa. Maraming salamat sa iyong papuri. Ako may nagagalak na kayo makasama. Maaari mo ba kaming pakitaan ang iyong kakayahan sa pagguhit? Oo nga naman, Pepe. Pakita mo sa kanila ang bunga ng pag-aral mo sa pagguhit. Karangal ako makapagpinta sa iyong harapan. Maaari ka bang maging modelo? Karangalan kung may pinta ng isang magaling na pintor na kagaya mo. Naging madalas ang pagdalaw ni Rizal sa kolehiyo ng La Concordia na tinitirahan ni Segunda bilang eterna. Kasama roon ni Segunda si Olimpia na nakatatandang kapatid ni Rizal na doon din nag-aaral. Hindi nagtagal ang pagmamahalan nila ni Segunda. Isang araw, Hulaan mo kung sino ako. Jose, hindi ito ang panahon ng pakikipagbiruan. Bakit ibang tono yung pananalita? May problema ba, mahal ko? Oh, bakit kang umiiyak? Kailangan ko nang magpaalam. Anong ibig sabihin? Bakit kayo minsan? Naguguluhan ako. Patawad, Jose. Ako ikaw ang sarili. Pinagkasundo ako sa aking amagin. Si Miguel. Ano? Sabihin mo hindi yan totoo. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Marami. Ito na ang ating muling pagkikita dahil ako'y lilisan. Umaasa ako na tayong muli magkikita, mahal ko. sumapit ang pangalawang taon niya sa UST, ay nagtungo siya sa bahay ni Doña Concha sa Intramuros at dito niya nakilala ang kanyang ikalawang pag-ibig sa katauhan ni Leonor Valenzuela. Doña Concha, sino bang magandang binibili doon sa kabilang bahay? Yung si Leonor, dalagang anak nila Kapitan Juan at Kapitan San Luis. Bakit, Jose? Interesado ka ba kay Leonor? Doña Concha, marahil si Leonor po magiging interesado sa akin kapag kami nagkakilala na. Naku, Jose, napakapilyo mo talaga. Panandali at tatawagin ko siya upang iyong parubis na Jose, ito ang dalagang pinakamamasid mo. Naging magkalapit na magkaibigan si Jose at Leonor at humantong sa puntong nagkamabutihan na ang dalawa. Hindi rin nagtagal ang relasyon ng dalawa dahil sa pagpapasya nila na maging isang magkaibigan na lamang muli. Marami na ibahaging kaalaman si Jose kay Leonor, gaya ng pagsulat gamit ang tubig at Halika, asin. Leonor. At tuturuan kita ng sa bahay para ano pagsusulat. Para ng pagsusulat? Paano ito, Jose? Yun na yung paraan ng paggamit ng tubig at Ayan ka na naman, Jose. Niloloko mo na naman ako. Napakapili mo talaga. hindi kita niloloko, Leonor. Gaya nung sa apoy. Kung hindi sisilaban sa apoy ang papel, hindi makita ang nakasulat dito. Ginoong Antonio. Oh, ano nangyari kay Jose? Bakit sugatan ng kanyang muka? Hinugod po kami ng isang kuletong ng mga mistisyong bangos. Mga Kastilang itsurang bahos. Tama na ang tawa na mabuti pa kay Papi na nasa sa loob upang malapatan siya ng pangunang luna. Leonor.
Jose, huwag ka muna magkikipilos. Kukuha lang mo ako ng alamang gamot para sa iyong sugat. Papapantayan mo na kayo sa pinsa mong si Leonor. Maraming salamat sa Diyos na tagapagpagaling ng mga sulit ko. Puro kakalokohan. O ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nasangkot sa gulo? Wala yun, mahal ko. Nagit lang sa sigat ko ang mga kastila. Patawad, mahal ko. Tabangan ako sa pananalita mo. Halikan mo na lamang ako ng mawala ng sakit na nararamdaman ko. Ano ka ba? Kasi nakamakit tayo ni Tatang. Wala dito si Tilio Antonio. Kumuha ng mga gamot para sa mga sugat ko. Ngunit kasi, Sige na, mahal ko. Tatang, matapad ka na ako buba pagdating mo sa akin. Oo, matatagalan pa. Lalo't ngayon nagbabalak yung sa mga ibang bayan. May bang bayan mo, eh. Isang sulat para kay binibining Leonor sa pera. Napapadala yata ang pagpapadala sa iyo ng sulat. Kanino ba galing yan? Wala po ito, Tatang. Mahal kong Leonor, kinagagalak kong makita ka muli. Gayon na lamang ang aking lumbay nang hindi kita nakikita. Ikamusta mo na lamang ako kay Tio Antonio. Alagaan mo ang iyong sarili at lagi mo ikakantal sa inyong isip na ikaw lamang ang nilalaman ng aking puso at damdamin. Nagmamahal, Taymis. Tagal ng buo sa isipan ni Jose ang pag-alis sa bayan at magtungo sa Madrid. Marami ang dahilan kung bakit nais niyang sa Europa tapusin ang kanyang pag-aaral. Una, hindi siya masiyahan sa pamamaraan ng pagtuturo sa Universidad ng Santo Tomas. Ikalawa, ibig niyang magpakadalubhasang mabuti sa medisina upang mapagaling ang mga mata ng kanyang ina. Ikatlo, may hangarin siyang masaksihan at mapag-aralan ang katayuan ng kanyang bayan sa mga bayan sa Europa. Ang pag-alis ni Jose ay ginawa niyang lihim, hindi niya ito ipinahalam sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina. Batid niyang hindi siya nito papayagan. Ngunit suportado siya ng kanyang kapatid na si Pasiano at ng kanyang tiyo Antonio. At nilisan na nga ni Jose ang Pilipinas patungong Singapore noong ika-3 ng Mayo. Sakay ng barkong Espanyol na Salvadora. Taglay ng barkong Salvadora ang sistemang umiiral sa Pilipinas. Kaya upang malibang, ay nakipaglaro siya ng ahedres sa iba pang pasaherong mas matanda pa sa kanya. Ika-16 ng Hunyo, narating ni Jose ang Barcelona. Dito ay naghanap agad siya ng murang matutuluyan. Natutuwa ako na makatagpo ang kapwa ko Pilipino dito sa Espanya. Ako may nagagalak din. Anong pakay mo? Kababayan, naghahanap ako ng murang mauupahan. Subalit maubos na ako sa lapit sa kakapalit ng matutuluyan. Ganun ba, kabayan? Hayaan mo. Sasamahan kita sa paghahanap. Tunay kang ang Pilipino. Subalit nasa ibang bayan, handa ka pa rin ba tumulong sa kapwa mong nangangailangan? Salamat, Jose. Ngunit hindi lahat ng Pilipino dito sa Espanya ay nanatili ang ugaling Pilipino. Marami ng Pilipino dito ang tila baga niyakap na ang pagiging Kastila. Kung sa ating bayan ay maaga pa lamang ay gising na ang ating mga kababayan, ang mga Pilipino dito sa Espanya ay iba. Tanghali na ay natutulog pa. Kasukmal-sukmal ng mga kababayan. Ang ilan pa nga'y pagsasaraduan ka ng pinto o di kaya tutulugan habang sila iyong pinakapanayang. Nung magbalik sa kanila ang kinalakayan nila sa Pilipinas. Nawa nga, Jose. Panandali nga kaibigan, may kauti akong pabor. Nais mo ba akong pahiramin ng konting sarapin upang magamit ko sa Espanya? Sapagkat nabalitaan ko, 3 buwan pa daw magsisimula ang klase dito. Tama ka, Jose. Sa susunod pang 3 buwan ang panimula ng klase dito sa Espanya. Ilalaan ko na lang ang oras ko sa aklatan ng eskweta. Ano nga pala ang kakay ng iyong pagpunta dito sa Espanya? Plano ko sana mag-aral ng medisina upang nababansa ng mga kasila sa ating bayan. Dapat ba sa ating pamilya at sa Espanya? O, paano aking kaibigan? Ako'y mauna na at may asikasin pa akong mga bagay. Bata ka pa para mauna kaibigan, ha? Biro lang hanggang sa muli natin pagkikita. Salamat, ikaw may mag-iingat din. Sinasabing ang pag-ibig, kailanman ay siyang pinakamakapangyarihan tagabungsod ng mga gawang lalong magiting. Kung ganoon, sa lahat ng pag-ibig, ang pag-ibig sa inang bayan ay siyang nakakalikha ng mga gawang lalong dakila, lalong magiting at walang halong pag-iimbot. Sa wakas, at tatapos ko na rin ang aking akda, papangalanan ko ito ng Amor Patrio bilang alay at pagmamahal sa inang bayan. Ipapadala ko to sa aking kaibigan na si Basilio Teodoro Roman upang ito'y mailathala sa dyarong Tagalog.
Papakiusapan ko na lamang si Marcelo Del Pilar na isalin ito sa wikang Tagalog upang lalong maunawaan ng aking mga kababayan. Susunod kong ipadala kay Basilio Teodoro ang ilan ko pang akda gaya ng Los Viajes na tungkol sa aking paglalakbay sa Ribesta de Madrid na patungkol sa paggunita sa Madrid. Naway mailathala din ito sa Diaryong Tagalog sa Pilipinas. Buenos días. A letter dedicated to Rizal. Gracias. I'm sorry, but the newspaper is closed. Hindi ito maaari. Bakit nagsara ang Diaryong Tagalog sa Pilipinas? The letter is attached from his brother, Asiano Mercado. Gracias. Jose, nabasa ko buot sa nauna mong liham ang pagpapatala mo sa Universidad Central de Madrid noong 3 ng Nobyembre. Naway maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa 2 kursong iyong napiling pasukan, ang medisina, filosofiya at letra. Kapatid ko, labis kong iniisip ang pagsali mo sa Sirkulo Hispano-Pilipino, isang samahan ng mga Kastila at Pilipino. Naway nagustuhan nila ang tulang inialay mo sa kanila nang hingan kanila ng berso. Isang epidemya din ang dumapo sa pusong nangungulila ng pinsan nating si Leonor Rivera. Bunga nito ang kanyang pamamayat dahil sa labis na pangungulila sa iyo. Naway magtagumpay ka sa iyong adhikain. Nagmamahal, Asiano Mercado. Muling na makabagong tao sa aking pag-iisip ay tungo sa katubusan ng sangkatauhan. Dahil kapag ang tao ay may dignidad, mababawasan ang sawig-palad at mas darami ang masasayang tao sa buhay nito. Ang sangkatauhan ay hindi nauubos kung mayroong iluluwa. Era Presidente, Solidaridad, de la Orden Católica, el Señor Jose Rizal. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Karangalan ko maluklok punong muson sa Nohelia, Bosnia. Asahan ninyo sa pagbubutihan ko ang aking parte bilang kasapit to. Minumungkahi ko din ang pagsulat ng nobela sa isang grupo ng mga Pilipino na kinabibilangan sina Pedro, Maximo, at Antonio Paterno at Valentin Ventura. Ngunit ano ang magiging layunin ng pagpanghay sa nobela? Nga naman. Ating babangayin ang nobela upang ipakita sa lahat ang aspeto ng buhay sa Pilipinas. Magandang mungkahi, Jose. Sumasang-ayon kami sa iyong mungkahi. Aplausos, pagdiwang natin ang pagtanggap ni Rizal ng sentro ng medisina. Salamat. Bagamat hindi kumpleto ang ating pagiging lisensyado sa medisina, sapagkat hindi ko nakamit ang diploma. Hindi ko kasi naipasa ang aking thesis. Sadyang napakalaking salapi at panahon ng aking ruling dito. Hayaan mo na yan, Jose. Ang mahalaga ay may pahintulot ka na upang manggamot. Juan Luna, Felix Hidalgo, kinagagalak ko kayong makilala. Binabati kita sa pagkakamit mo ng medalyang dito sa pagsahag sa balisahan ng unang kongreso. Masigit kitang binabati dahil sa pagkawagi ng inyong likhang sinig sa Espolaryo at sa palawakang ekspedisyon sa sinig. Maraming salamat sa iyong Halika at gawin natin ang formal na pagbati ng inyong pagkapanalo. Fausa amigos, ang panahon ng patriarkal sa Pilipinas ay lumipas na. Ang silanging uod na magiging paru-paro ay lumisan na sa kanyang supot-suputan. Ang umagang may nakikinangang mga kulay at mapupulang bukang liwayway ng isang mahabang araw ay ibinabala na para sa mga lupaing iyon. Ang mga lahiing iyon na nahimbing sa gabi ng kasaysayan, samantalang nililiwanagan ng araw ang ibang lupalop ay nagising na muli. Aplausos para el Exido del Señor while lalo na Señor Hidalgo, Felix Juan. Aplausos para el Exido de las Pilipinas. Dumating siya sa dapitan ng 17 ng Hulyo 1892, araw ng linggo. Ipinailalim siya sa pamamahala ni Senyor Ricardo Carnicero. Sa loob ng 4 na taon,
Maraming makabuluhang bagay ang nagawa ni Rizal. Dahil sa saan magpatayo ng maliit na klinika, ang kikitaan dito ay gagamitin sa pagpapaganda sa dapitan. Dr. Rizal, may nais mo magpagamot sa inyo. Papasukin ko na po ba? Sige, papasukin mo sila. Habang naghihintay, sagusuhin mo na rin natin mga bisita. Magsusunod po. Halina po kayo sa loob. Magandang araw po, Dr. Rizal. Minsan po pag ako'y nagbabasa, nalago po ang aking pansin. Dahil sa sobrang pagod, ganun na lamang inyong nararamdaman. Narito ang gamot na mayaman sa vitamina. Inumin mo sa 3 beses sa isang araw. Maraming salamat sa iyo. Ngunit wala akong salapi upang pangbayad sa iyo. Sapat na nakabayaran sa akin ang makatulong sa kapwa. Si Rizal ay nakaipon sa kanyang panggagamot. Ginamit niya ito sa pagpapagawa ng mga ilaw sa daan at patubig. Ayon din sa kanya, upang ang isang tao ay mabuhay ng marangal at matutong pangalagaan ang kanyang karapatan. Bilang tao ay pahalagaan ang edukasyon. Dahil dito, nagtayo siya ng paaralan. Dr. Rizal, kasama ko ngayon sa Ginoong George Capper, kasama kayo. Good day, Dr. Rizal. We've come here for the test and bio. I heard that you are a good ophthalmologist. Thank you for your compliment. I will do everything with the eyes of your father. Pinalulungkot ko, ngunit di kayo maaaring ikasal dito. Maliban na lamang kung ikaw ay magbibitiw sa masonerya. Huwag kang magdamdam, Jose. Ang mahalaga ay magkasama ka. Godspeed. Matatanggap mo ba ako bilang ng kabiyak at makasama habang buhay? Oo, mahal ko. Ikaw ba, matatanggap mo pa ako? Oo, mahal. Noong Hunyo 21, 1896, isinugo ni Bonifacio si Pio Valenzuela. Naparito ako pang balitaan ka. Ano yung tunay na pakay? Naparito ako pang ipalaman tungkol sa aming magsigan. Nais ko malaman ng palagay. Tutulak ako sa inyong balak sapagkat hindi pa kayo handa at kulang pa kayo sa sandata. Nais ka namin tulungan upang makatakas sa dapitan. May isa ako salita. Hindi ako tatakas. May sasabihin ako sa inyo. Anong bagay na yun, Dr. Rizal? Ako ay may balak na pumunta ng Cuba upang maging isang doktor at mapag-aralan iba't ibang uri ng sandata upang maging handa ang Pilipino sa pakikidigma. Lulan ng Vapor Panay, umalis si Rizal patungo ng Barcelona. Ngunit pagdating ng Barcelona, Dr. Rizal, kukulong ka namin dito sa mapabalik ng Pilipinas. Mama ka sa amin na matiwasay kung ayaw mo mapahamak. Ako ang mga katibayan labang kay Rizal. Ako ay testigo lamang sa kanya. Gamit din ako. Magbibigay ako ng mga ebidensya upang mapatunayan siya ay isang taksil. ang mga paratang ay binasa kay Rizal. Narito ang aking mungkahi ukol sa kaso ni Dr. Rizal. Una, ang nasasakdal ay kailangan maihirap sa paglilitis sa pinakamadaling panahon. Pangalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. At ang pangatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang opisyal ng hukbong Kastila at hindi isang manananggol. Pangapat, magmumulta siya ng halagang 1,000,000 piso. Magandang umaga, Dr. Rizal. Luis Tabier de Andrade. Isang karangalan na makilala ka. Ang dami ng pangalan binigay sa iyo. Bakit ako yung napili? Dahil pamilyar. Pamilyar yung pangalan. Si Jose Andrade, tama ba? Oo. Gusto kong pag-usapan ng iyong kaso. Ano nga ba naging partisipasyon mo sa pagbuo ng hiniksigan? Nilapitan ako ni Dr. Valenzuela dahil sa kanilang balak na pag-imaksik. Ngunit hindi ako sangayon dito dahil alam ko hindi pa sila handa. Ang iyong mga akda, ang noli at ang ilpili. Nagustuhan ba nila? Ang noli may tangre ay nakakulising ng diwa. At ang ilpili, Isang akda na ano? puno ng pagiganti, puno ng puot, puno ng pakipriman. Hindi totoo yan. Kaya naggalit ang mga baile sa nilalaman nito. At inihandog mo pa sa tumparing martir. Yang dahil inihanda mo ngayon sarili para sa paglilitis. Ano na ako sa loob. Disyembre 11, ang mga paratang ay binasa kay Rizal at sa kanyang tagapagtanggol. Para pag-aalta, kabisyon at pagtatag ng illegal na samahan. Ang iyong paglilitis ay magaganap sa Disyembre 26. Alam kong wala kang kasalanan. Ang magsaksi ay ginagamit ang iyong pangalan upang mabawasan ang kanilang existensya. Pinapaubaya ko na sa Diyos ang lahat. Maraming salamat sa inyong pagtanggap bilang aking tagapagtanggol. Ihain na ng kabilang panig ang kanilang pahayag. Ngayon tagapagtanggol naman ang sasakdal na magsasalita. Ang kaso na nasa sakdal ay dapat ipawalang sala.
sapagkat mahirap maunawa ng kanyang kaso. Ang mga saksi ginagamit ang kanyang pangalan para sa pangasariling kapakanan. Ang mga hukom ay di dapat mapagiganti, na pa'y makatulong. Narito na ang naging desisyon ng hukom. Ang nasasakdal, Dr. Jose Rizal, ay nakatulan na siya ay babarilin sa Bagong Bayan sa Disyembre 30. Mula sa silid sa Port Santiago, ay ipiniit ang bayani ng lahi na may bantay na isang opisyal at 2 alagad. Dinalaw din siya ng kanyang magulang at ng kanyang kapatid na si Narcisa. Exact na nangyari sa iyo, bakit ito nangyari? Patawarin mo ako aking pinagalaga ko sa ito. Ito ang aking mga sinabitan. Maaari na kayong lumabas. Ang inabot ni Rizal kay Trining ay isang lutoang alkohol na naglalaman ng 1 tula, ang Mi Ultimo Adios. Kasi, bakit nangyari ito sa iyo? Bakit ikaw? Bakit ikaw pa? Patawarin mo ako, pinag-alala ng gusto. Padre, pwede mo ba kami kasal bago ako palabas? O sige, ihanda niyo na ang inyong sarili para sa seremonya ng kasal. Jose, tinatanggap mo ba si Joseph bilang iyong kapatid? Oo, Padre. Ito naman Joseph, tinatanggap mo ba si Joseph bilang iyong kapatid? Oo, Padre. Ngayon, kayong dalawa ay ganap ng mag-asawa. Alas 6:30 ng umaga mula sa Port Santiago, lumakad si Rizal sa daang Malikon patungong Bagong Bayan. Noon ay maliwalas ang umaga. Matatag ang kanyang hakbang na parang namamasyal lang. Binindisyonan siya ng pare at isang krusipino ang inilapit sa kanyang labi. Tayo ngayon nasa daang patungo sa Kalbaryo. Hindi ako masyadong naghihirap. Higit sa malaki ang kanyang tinuis. Yun na ipa ako sa krus. Padre, yan ba yung Ateneo? Oo, Jose. Itong taon din ako dyan. Consumatomes. Ang sukat ng kagitingan ng isang bansa ay kung ang kanyang mga anak ay handang lumaban at mag-alay ng buhay para sa kasarinlan at kalayaan ng bayan. Bakit kasama ang buwasa ng Agnes? Di ba siya yung nanay ng 2 bata? Hindi pa yan si Sis. Oo, yung 2 bata nagmako sa ambulansya. Pero bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Bakit kasama ang buwasa ng Agnes? Di ba siya yung nanay ng 2 bata? Hindi pa yan si Sis. Oo, yung 2 bata nagmako sa ambulansya. Pero bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya.